Sa video na ito didiretso tayo sa isang bagay na tahimik na pinagdadaanan ng maraming taong lampas 60, mga gabing hindi mapakali, pananakit ng kasukasuan sa dilim, nakatitig sa kisam alas 2 ng madaling araw. Pabulong na sinasabi sa sarili, bakit hindi ako makatulog? Kung pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit 7 o 8 oras kang nakahiga, kung mas mabigat ang pakiramdam ng katawan mo sa gabi kaysa sa araw, kung nagsisimulang umikot ang mga alalahanin mo sa sandaling patayin ang ilaw para sa iyo ang mensaheng ito. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil may inihanda akong malakas na bonus tip na kadalasang hindi napapansin ng mga nakatatanda, isang simpleng adjustment na pwedeng magbago kung paano tumutugon ang katawan mo sa turmeric sa gabi. Ang huling insight na iyon ang maaaring kulang na piraso sa pagitan ng isa na namang gabing walang tulog at ng mahimbing, payapang pahingang matagal ng hinihiling ng katawan mo. Paglampas 60, hindi na automatic ang tulog. Nagiging marupok ito. Nagigising ka dahil masakit ang tuhod mo. Nagigising ka dahil naiihi ka. Nagigising ka dahil parang hindi mapakali ang puso mo. At minsan nagigising ka nang wala man lang malinaw na dahilan. At ang pinakamahirap, yung pakiramdam na parang mag-isa ka sa pinagdadaanan mo. Parang ito na lang ang dapat mong tanggapin sa pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang gintong pampalasa na tahimik lang na nasa kusina mo, ang turmeric, na maaaring sumuporta sa katawan mo sa paraang hindi mo inaasahan? Hindi ito magic. Hindi ito hype. Kundi totoong suporta na sinusuportahan ng agham, tumutulong laban sa pamamaga, sa discomfort sa gabi, at kahit sa pagiging kalmado ng iyong isipan. Ngayong gabi, hindi tayo mag-uusap tungkol sa uso. Pag-uusapan natin ang dignidad mo, ang kalayaan mo, ang kakayahan mong gumising na presko, hindi talunan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gawin mo ang isang mahalagang bagay. Sabihin mo, saan ka nanonood ngayon? Ay type mo ang bansa o lungsod mo sa comments. Tignan natin kung gaano kalawak ang naaabot ng gintong sustansya family. At kung naniniwala ka na kahit lampas 60, pwede pang gumanda ang kalusugan mo, mag-iwan ka ng malakas na laya sa comments. Sabihin mo ito ng may paninindigan. Hindi ito basta-bastang health video. Maaaring ito na ang simula ng mas maayos na gabi at mas magagandang umaga. Ngayon, dumiretso na tayo sa punto. May nagbabago paglampas 60 at walang naghahanda sa iyo para rito. Humihiga ka ng pagod, totoong pagod. Marami nang nagawa ang katawan mo sa buong araw. Pinapatay mo ang ilaw. Ipinipikit mo ang mata mo. Pero makalipas ang 2 oras, gising ka pa rin. Hindi dahil gusto mo. Hindi dahil uminom ka ng kape. Kundi dahil hindi na natutulog ang katawan mo tulad ng dati. Ito ang katotohanan, hindi ito kahinaan. Ito ay biology. Habang tumatanda tayo, mas kaunti ang melatonin na nalilikha ng utak, ang hormone na nagsasabi sa katawan mo, oras na para magpahinga. Ibig sabihin, nagiging mas mababaw ang tulog mo. Mas madaling magising. Mas madaling maputol. Kaya kapag nagigising ka sa pinakamaliit na ingay, kapag nagigising ka dahil naiihi ka, kapag nagigising ka dahil sa kaunting sakit sa balakang, hindi ito gawa-gawa lang. Pero may iba pa. Paglampas 60, unti-unting tumataas ang pamamaga sa katawan. May tawag pa nga dito ang mga doktor, low-grade chronic inflammation. Hindi ito sumisigaw. Pabulong lang. Nararamdaman mo ito bilang paninigas ng mga daliri sa umaga. Pananakit ng tuhod kapag umaakyat ng hagdan. Likod na ayaw mag-relax sa gabi. At hindi lang kasukasuan ang naapektuhan nito. Pati utak. Kapag may pamamaga, nananatiling bahagyang alerto ang nervous system, parang hindi tuluyang makapag-off ang katawan mo kahit nakahiga ka na. Kaya maraming nakatatanda ang nagsasabing, natutulog naman ako pero parang hindi ako nagpapahinga. Kung nararanasan mo yon, mag-type ka ng waya sa comments ngayon. At sabihin mo rin anong oras ka karaniwang nagigising. Alas 1. Alas 3. Alas 4. Maging tapat ka. Hindi ka nag-iisa rito. May isa pang layer na hindi na pag-uusapan. Habang tumatanda, nagiging hindi stable ang blood sugar. Nagbabago ang hormones. Naiipon ang stress sa ibang paraan. Bumagal ang digestion.
Lahat ng ito ay tahimik na nakakaapekto sa kakayahan mong manatiling tulog. Maaaring mabilis kang makatulog pero ang pananatiling tulog ang tunay na laban. At mabigat ang emosyonal na epekto nito. Kapag nagigising ka ulit alas 3 ng madaling araw, nakatingin sa dilim, nagsisimulang pumasok ang mga tanong. May mali ba sa akin? Ganito na lang ba ito habang buhay? Bakit parang lagi akong pagod? Ang frustration na yon ay lumalalim. Pinapahirap nito ang umaga. Pinapababa ang pasensya. Kinukuha ang saya sa simpleng bagay. Pero ito ang gusto kong maunawaan mo, ang mahinang tulog paglampas 6 na po ay karaniwan, pero hindi ito isang bagay na basta mo na lang susukuan. Nagbabago ang katawan mo. Pero tumutugon pa rin ito. Umaangkop pa rin ito. May kakayahan pa rin itong gumaling. Kung naniniwala ka na pwede pang gumanda ang tulog mo, kahit ngayon, ay type mo ang better sa comments. At kung may natutunan kang mahalaga, ay like ang video na ito at siguraduhin nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Narito kami para protektahan ang kalusugan mo, isang gabi sa bawat pagkakataon. Ngayon mas lalalim pa tayo. Pag-usapan natin ang turmeric, hindi lang bilang pampalasa sa kusina kundi bilang isang bagay na pumapasok sa iyong dugo, umaabot sa iyong mga selula, at tahimik na nagsisimulang kumilos. Ang turmeric ay naglalaman ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na curcumin. Hindi ito alamat. Ito ay agham. Ang curcumin ay pinag-aralan sa loob ng maraming dekada dahil sa anti-inflammatory at antioxidant na katangian nito. Ang eksperto sa integrative medicine na si E. Andrew Weil ay matagal nang nagsasabi na ang turmeric ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na panlaban sa pamamaga. At tandaan mo ang pinag-usapan natin, ang pamamaga. Paglampas 6 na po, ang pamamaga ay nagiging tahimik na background noise sa katawan. Hindi ito laging lumalabas bilang matinding sakit o karamdaman. Minsan, nararamdaman mo ito bilang paninigas kapag humiga ka. Bilang kirot sa balikat kapag tahimik na ang paligid. Bilang banayad na presyon sa tuhod na parang mas lumalakas sa gabi. Kapag mataas ang pamamaga, hindi lubusang nakakapag-relax ang katawan. Nananatili itong nakaantabay. Alerto. Bahagyang tensyonado. At kapag tensyonado ang katawan, nagiging mababaw ang tulog. Gumagana ang curcumin sa pamamagitan ng pagtulong na pakalmahin ang mga inflammatory pathways sa katawan. Binabawasan nito ang mga kemikal na signal na nagsasabi sa iyong sistema na manatili sa defense mode. Para itong paghina ng ingay ng iritasyon sa loob mo. Kapag humina ang iritasyon, lumalambot ang nervous system. Kapag lumambot ang nervous system, nagkakaroon ng pagkakataon ang tulog. Pero hindi doon nagtatapos ang turmeric. Ang oxidative stress, isa pang proseso na tumataas habang tumatanda, ay nakakaapekto sa katawan at utak. Para itong kalawang na nabubuo sa loob ng iyong mga selula. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagkapagod, brain fog, at pabago-bagong mood. Kumikilos ang curcumin bilang antioxidant. Tinutulungan nitong bawasan ang T-kalawang inayon sa loob ng katawan. Ibig sabihin, mas kaunting stress ang nararanasan ng iyong mga selula. Mas kaunting strain ang nararamdaman ng iyong utak. At narito ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming nakatatanda, malalim ang koneksyon ng mood at tulog. Kung mababa ang pakiramdam mo, kung mas madali kang mainis sa gabi, kung pumapasok ang anxiety, kapag patay na ang ilaw, maaaring bahagi ng problema ang pamamaga. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang curcumin ay maaaring tumulong sa mga brain chemicals na may kinalaman sa mood. Ang mas kalmadong utak sa gabi ay nangangahulugan ng mas kaunting rumaragasang isip. Mas kaunting rumaragasang isip ay nangangahulugan ng mas kaunting paggising sa kalagitnaan ng gabi. Kung sa tingin mo ay mas magulo ang isip mo sa gabi kaysa sa araw, mag-type ng maya sa comments. Maging tapat, mas maingay ba ang isip mo kapag tahimik na ang paligid? At sabihin mo ulit, saan ka nanonood? Masaya akong makita kung paano nagkakakonek ang ating mga nakatatanda mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ang turmeric ay hindi sleeping pill. Hindi ka nito papatulugin sa loob ng 20 minuto. Ang ginagawa nito ay mas banayad pero mas malalim ang epekto.
Sinusuportahan nito ang internal na kondisyon ng katawan na nagbibigay daan para mangyari ang tulog ng natural. Sinusuportahan nito ang mas kaunting pamamaga, mas kaunting oxidative stress, mas balancing mood, mas kalmadong nervous system. Iyan ang pundasyon ng mahimbing na pahinga. Kung may saysay ito sa'yo, ay type ang i-calm sa comments. At kung seryoso ka sa pagpapabuti ng tulog mo sa natural na paraan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-like ang video na ito ngayon. Nagsisimula pa lang tayo. Pag-usapan natin ang isang napakatotoong bagay. Maraming nakatatanda ang hindi nagigising sa gabi dahil sa insomnia. Nagigising sila dahil may masakit. Humihiga ka at sa una ay okay lang. Pero habang tumatahimik ang paligid, habang humihinto ang galaw ng katawan mo, doon mo na nararamdaman ang mapurol na sakit sa tuhod, ang paninigas ng ibabang likod, ang matalim na kirot sa balikat kapag bumabaling ka. Mas lumalakas ang sakit kapag tahimik. Sa araw, abala ka. Gumagalaw ka. Nakikipag-usap ka. May ginagawa ka. Pero sa gabi, walang distraksyon. Ikaw lang at ang katawan mo. At kapag may sakit, nananatiling alerto ang nervous system. Tumitigil itong mag-relax ng buo. Kahit nakapikit ang mata mo, minomonitor ng utak mo ang discomfort. Hindi iyon malalim na tulog. Iyon ay survival sleep. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric, ay may anti-inflammatory effects na maaaring makatulong sa pagbawas ng joint discomfort, lalo na sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis. May ilang pag-aaral pa na nagsasabing maaari itong maging kapantay ng ilang over-the-counter na anti-inflammatory na gamot kapag tama at tuloy-tuloy ang paggamit. Ngayon, isipin mo ito. Isipin mong humihiga ka nang hindi mo nararamdaman ang dating kirot sa tuhod. Isipin mong nakakabaligtad ka sa kama nang hindi ka nag-aabang ng sakit. Isipin mong minsan ka lang magising, hindi 4 na beses. Ang maliit na pagbawas ng sakit ay maaaring maging malaking pagkakaiba sa pagitan ng putol-putol na tulog at ng tunay na pahinga. At narito ang emosyonal na bahagi na bihirang pag-usapan. Ang tuloy-tuloy na sakit sa gabi ay hindi lang nagpapagod sa katawan. Pinapagod nito ang loob. Natatakot ka na sa oras ng pagtulog. Pinapabagal mo ang paghiga. Naiinis ka. Minsan, pakiramdam mo wala ka nang magagawa. At pagdating ng umaga, pagod ka na agad bago pa magsimula ang araw. Kung ang pananakit ng kasukasuan ang gumigising sa'yo sa gabi, ay type ang sipain sa comments ngayon. Maging tapat ka. Hindi ka mahina. Hindi ka nag-inarte. May dala kang katawan na nagsilbi sa'yo sa loob ng maraming taon. Mabagal kumilos ang turmeric, pero tinatamaan nito ang ugat ng problema, pinapakalma ang mga signal ng pamamaga na nagpapanatiling iritado ang mga kasukasuan. Sa paglipas ng panahon, maaaring mabawasan ang discomfort sa gabi. Pero makinig ka, mahalaga ang consistency. Ang pag-inom ng turmeric ng 1 beses at pag-asang may milagro kinabukasan ay magdudulot lang ng pagkadismaya. Kailangan ng oras ng katawan para tumugon. Kung handa kang bigyan ng oras ang katawan mo, ay type ang C consistent sa comments. At kung nararamdaman mong para talaga sa iyo ang mensaheng ito, i-like ang video at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dito, totoong solusyon ang pinag-uusapan, hindi walang laman na pangako. Ngayon, sabihin mo sa akin, aling bahagi ng katawan mo ang pinaka-nakakaabala sa iyo sa gabi? Tuhod, balakang, likod, balikat. Isulat mo sa ibaba. Dahil habang mas naintindihan natin ang problema, mas matutulungan natin ang solusyon. Magpatuloy tayo. Ngayon, mas lalalim pa tayo sa isang bagay na halos hindi inuugnay ng karamihan sa tulog pero mas mahalaga kaysa sa iniisip nila. Ang iyong blood sugar. Paglampas 60, hindi na hinahawakan ng katawan mo ang glucose tulad ng dati. Mas nagiging sensitibo ang balanse. Mas bumabagal ang tugon. At kahit maliliit na pagbabago, maaaring makaapekto sa tulog mo nang hindi mo napapansin. Ganito iyon. Humihiga ka. Maayos ang pakiramdam mo. Pero sa kalagitnaan ng madaling araw, nagsisimulang bumaba ang blood sugar mo.
Hindi gusto ng katawan mo ang pagbabang iyon, kaya nagre-react ito. Naglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline para itaas muli. At bigla, napuputol ang payapang tulog mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo. Nagiging alerto ang isip mo ng walang dahilan. Nakakaramdam ka ng pagkabalisa o hindi mapakali. At nagigising ka nagtataka kung bakit. Isa ito sa mga nakatagong dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nagigising alas 2 o alas 3 ng madaling araw at hirap nang makabalik sa tulog. Ngayon, dito nagiging interesante ang turmeric. Ang curcumin ay pinag-aralan dahil sa potensyal nitong suportahan ang maayos na metabolic function, kabilang ang regulasyon ng glucose. Hindi ito kumikilos tulad ng gamot. Hindi nito pinipilit ang pagbabago. Sa halip, sinusuportahan nito ang natural na balanse ng katawan. At kapag mas stable ang blood sugar, mas nagiging kalmado ang gabi. Mas kaunting stress spikes. Mas kaunting bigla ang paggising. Mas kaunting pag-activate ng alarm system ng katawan. Pag-isipan mo iyan sandali. Dahil maraming tao ang nakatuon lang sa utak pagdating sa tulog. Pero ang chemistry ng katawan mo ay kasing halaga rin. Kung ang sistema mo ay laging nagre-react sa maliliit na pagbabago ng sugar, palaging mararamdaman mong marupok ang tulog mo. Kaya may mga nakatatanda na nagsasabing, "Mabilis naman akong makatulog pero hindi ako nananatiling tulog." Kung pamilyar iyon sa'yo, mag-type ng Maya sa comments. Maging tapat, nagigising ka ba minsan na parang gutom, nanginginig, o hindi mapakali ng walang malinaw na dahilan? At sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Pero linawin natin ito. Ang turmeric ay hindi kapalit ng tamang gamutan o balanseng pagkain. Kung ikaw ay may diabetes o prediabetes, mas mahalaga ang routine mo. Ang maaaring gawin ng turmeric ay suportahan ang internal na kondisyon ng katawan para maging mas stable ka sa gabi. At ang kailangan ng tulog ay stability. Hindi kaguluhan. Hindi pa bago-bago. Hindi bigla ang pagbaba o pagtaas. Kundi stability. Kung naintindihan mo na ang tulog ay konektado sa higit pa sa simpleng pagod, ay type ang stable sa comments. At kung may natutunan kang bago tungkol sa katawan mo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dito natin ginagawang malinaw ang mga bagay na mahalaga sa totoong buhay. Ngayon, pag-isipan mo ito. Naranasan mo na bang magising sa gabi at hindi mo maipaliwanag kung bakit? Magpatuloy tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim pa kaysa sa tulog, isang bagay na tahimik na humuhubog sa kung sino ka habang tumatanda ka. Ang iyong utak. Paglampas 60, ang tulog ay hindi na lang tungkol sa pahinga. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng memorya mo, ng linaw ng pag-iisip mo, at ng kalayaan mo. Dahil bawat gabing maayos ang tulog mo, may ginagawa ang utak mo na hindi mo nakikita. Nililinis nito ang basura. Inaayos nito ang koneksyon ng mga neurons. Inaorganisa nito ang mga alaala mula sa araw. Pero kapag putol-putol ang tulog, hindi kumpleto ang prosesong iyon. Gigising ka na parang imabigat ang isip. Nakakalimot ka ng maliliit na bagay. Mas mabagal kang mag-isip. Nahihirapan kang mag-concentrate. At sinasabi lang ng marami, ganito talaga pag tumatanda. Pero mas malalim ang paliwanag ng agham. Habang natutulog, ina-activate ng utak ang isang cleanup system na tinatawag na lymphatic system. Tinutulungan nitong alisin ang metabolic waste na naiipon sa buong araw. Kapag mahina o putol-putol ang tulog, nababawasan ang paglilinis na ito. At sa paglipas ng panahon, mahalaga iyon. Ngayon, saan papasok ang turmeric? Ang curcumin ay pinag-aralan din dahil sa potensyal nitong protektahan ang utak. Tinutulungan nitong bawasan ang oxidative stress at suportahan ang maayos na function ng brain cells. Hindi nito pinapatalino ang isang tao o pinipigilan ang pagtanda, pero sinusuportahan nito ang kondisyon na kailangan ng utak para gumana ng mas maayos. Mas kaunting pamamaga sa utak. Mas kaunting oxidative stress. Mas maayos na balanse ng mga selula. At kapag mas kaunti ang stress sa utak, mas nagiging stable ang tulog, at mas nagiging restorative ang tulog para sa utak.
Mahalaga ito dahil maraming nakatatanda ang hindi lang gustong matulog, gusto nilang manatiling malinaw ang isip. Gusto mong maalala ang mga pangalan. Gusto mong manatiling independent. Gusto mong mag-isip ng malinaw sa mga desisyon. Pero narito ang emosyonal na katotohanan na bihirang sabihin. Ang mahinang tulog ay unti-unting kumukuha ng linaw ng isip. Hindi biglaan. Hindi dramatic. Pero paunti-unti. Kung naranasan mong pumasok sa isang kwarto at nakalimutan kung bakit. Kung nahirapan kang maalala ang simpleng salita. Kung pakiramdam mo ay mas mabagal ang isip mo sa umaga. Mag-type ng Laya sa comments. Maging tapat sa sarili mo. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Tignan natin kung ilan ang magkakasama sa paglalakbay na ito. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Ang turmeric ay hindi lunas sa memory loss. Hindi ito pananggalaban sa pagtanda. Pero maaari nitong suportahan ang kalusugan ng utak sa pamamagitan ng pagbawas ng ilang stress factors na unti-unting sumisira sa function nito. At mas nagiging makabuluhan ang suportang iyon kapag pinagsama sa maayos na tulog. Dahil ito ang katotohanan. Ang utak na nakapagpahinga ay mas malinaw. Kung naintindihan mo na ang tulog ay maintenance din ng utak, ay type ang brain sa comments. At kung binubuksan ng video na ito ang mata mo sa mga bagay na hindi mo pa naririnig dati, i-like mo ito at mag-subscribe sa gintong sustansya. Nagpapalaganap tayo ng kaalaman na magpoprotekta sa kalusugan mo sa hinaharap. Ngayon, tatanungin kita ng personal. Nagigising ka ba na presko ang isip o pagod pa rin ang utak mo? Magpatuloy tayo. Ngayon, dumating tayo sa bahagi kung saan maraming tao ang nagkakamali hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil walang nagpaliwanag ng maayos. Paano nga ba talagang inumin ang turmeric bago matulog? Dahil ito ang totoo, makapangyarihan ang turmeric, pero mahirap itong maabsorb ng katawan kung mag-isa lang. Kung ihahalo mo lang ito sa tubig at iinumin, malaki ang posibilidad na dumaan lang ito sa sistema mo nang walang gaanong epekto. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming nakatatanda. Kaya gawin nating simple, praktikal at totoo. Ang curcumin, ang aktibong sangkap ng turmeric, ay hindi madaling maabsorb ng katawan. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at integrative medicine, kailangan ito ng tulong para maging epektibo. At ang tulong na iyon ay nanggagaling sa dalawang bagay. Itim na paminta at healthy fat. Ang itim na paminta ay may compound na tinatawag na piperine na nakakatulong para mas maabsorb ang curcumin. Ang healthy fats naman ay tumutulong para mas maayos itong dumaan sa digestive system. Kaya kapag sinasabi ng iba na hindi gumagana ang turmeric, kadalasan hindi ang turmeric ang problema, kundi kung paano ito ginagamit. Narito ang isang simpleng paraan na pwedeng sundin bago matulog. Mainit na gatas o plant-based milk. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric. Maglagay ng kaunting kurot ng itim na paminta. Haluin ng mabuti at inumin 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Iyon na. Simple. Banayad. Natural. Pero makinig ka, hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Ang pag-inom ng sobrang turmeric ay hindi magbibigay ng mas mabilis na resulta. Sa halip, maaari pa itong magdulot ng iritasyon sa tiyan o discomfort sa ibang tao. Ang mahalaga ay consistency, hindi dami. At may isang bagay pa na madalas nakakaligtaan. Mahalaga ang timing. Ang pag-inom nito kaagad bago humiga ay maaaring hindi kasing epektibo kumpara sa pagbibigay ng kaunting oras para matunaw ito. Kaya nirerekomenda ang 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Ngayon, iugnay natin ito sa tulog. Kapag tama ang paggamit, ang simpleng routine na ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa gabi, mas kalmadong nervous system, mas kaunting paninigas ng kasukasuan, mas maayos na paglipat papunta sa tulog. At sa paglipas ng panahon, matututo ang katawan mo na iugnay ang gabi sa kalmado, hindi sa discomfort. Kung iniisip mo, mas simple pala ito kaysa sa inaasahan ko, mag-type ng Laya sa comments. At maging tapat, nasubukan mo na bang uminom ng turmeric pero wala kang naramdamang pagbabago? Isulat mo sa ibaba. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood.
Gusto kong makita kung gaano kalawak ang naabot ng mensaheng ito. At kung may natutunan kang bago, ay like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dito, pinapadali namin ang kalusugan para mas maintindihan mo. Ngayon, makinig ka ng mabuti. Kahit tama ang ginagawa mo, may mga bagay ka pa rin kailangang pag-ingatan. Magpatuloy tayo. Ngayon, dahan-dahan tayong magsalita at maging tapat. Hindi lahat ng natural ay otomatikong ligtas para sa lahat. Dito nagkakamali ang maraming tao. Ang turmeric ay kilala bilang ligtas dahil isa itong pampalasa. Pero kapag ginagamit mo ito ng regular at sa mas mataas na dami para sa kalusugan, mas aktibo na ang epekto nito sa katawan. Ibig sabihin, mahalaga ang pag-ingat. Lalo na paglampas 6 na po. Linawin natin. Kung umiinom ka ng blood thinners, mga gamot na pumipigil sa pamumuo ng dugo, kailangan mong mag-ingat sa turmeric. Ang curcumin ay may bahagyang blood thinning effect. Kapag pinagsama sa gamot, maaaring lumakas ang epekto kaysa sa inaasahan. Hindi ito dapat baliwalain. Kung may problema ka sa gallbladder, maaaring mapataas ng turmeric ang bile production na posibleng magdulot ng discomfort. Kung may history ka ng kidney stones, mas mabuting kumonsulta muna sa healthcare professional bago ito gawing regular. At kung ikaw ay naghahanda para sa operasyon, napakahalaga nito, kadalasang pinatitigil ng mga doktor ang turmeric supplements bago ang surgery dahil sa epekto nito sa pamumuo ng dugo. Makinig ka ng mabuti. Hindi ito pananakot. Ito ay kaalaman. Dahil paglampas 6 na po, ang layunin ay hindi subukan ang lahat ng natural kundi piliin kung ano ang ligtas para sa sarili mong katawan. Magkaiba ang reaksyon ng bawat tao. Kaya mahalaga ang gabay ng doktor. May emosyonal ding bahagi dito. Maraming nakatatanda ang tahimik lang na sumusubok ng home remedies dahil ayaw nilang makaabala. Ayaw nilang bumalik sa klinika. Ayaw nilang maramdaman na pabigat sila. Pero ang kalusugan mo ay hindi pabigat. Ito ay mahalaga. Kung ikaw ay kasalukuyang umiinom ng gamot, mag-type ng meds sa comments. Walang hiya. Kamalayan lang. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalakas ang komunidad na ito. Ngayon, gusto kong maintindihan mo ito. Ang layunin ng video na ito ay hindi itulak ang turmeric bilang milagro. Ang layunin ay ipaintindi kung paano ito gumagana sa katawan mo at kung kailan ka dapat mag-ingat. Dahil ang tunay na kaalaman sa kalusugan ay hindi tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa proteksyon. Kung naniniwala ka na ang mga desisyon sa kalusugan ay dapat pinag-iisipan ng mabuti, ay type ang wise sa comments. At kung nakakatulong ito sa iyo na makita ang mga bagay ng mas malinaw, ay like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Hindi kami nagmamadali dito. Iginagalang namin ang kalusugan. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Karaniwan mo bang sinasabi sa doktor mo ang mga natural na iniinom mo? Maging tapat ka. Magpatuloy tayo. Ngayon, kailangan nating itama ang inaasahan dahil dito madalas sumusuko ang maraming tao ng masyadong maaga. Ang turmeric ay hindi sleeping tablet. Hindi ka nito papatulugin sa loob ng 30 minuto. At kung iyon ang inaasahan mo, mamimiss mo kung ano talaga ang ginagawa nito sa loob ng katawan mo. Dito nagsisimula ang karamihan ng pagkadismaya, hindi dahil hindi gumagana ang turmeric, kundi dahil ang katawan ay gumagana ayon sa panahon, hindi sa bilis. Maging totoo tayo. Kung ilang buwan o taon ka nang may problema sa tulog, hindi iyon nangyari ng isang gabi lang. Hindi rin biglang nabuo ang pamamaga. Hindi agad naipon ang stress. Hindi basta nasira ang sleep pattern. Kaya ang paghilom nangangailangan din ng oras. Ngayon, ito ang maaaring mapansin mo sa mga unang araw. May ilang nakatatanda ang nakakaramdam ng maliliit pero mahalagang pagbabago. Kaunting bawas sa paninigas ng katawan sa umaga. Mas kalmadong pakiramdam sa gabi. Mas madaling mag-relax bago matulog. Mas kaunting pabalik-balik sa kama sa unang bahagi ng gabi. Hindi ito dramatic. Pero ito ay galaw sa tamang direksyon. Pagdating ng 1 hanggang 2 linggo ng tuloy-tuloy na paggamit, at tandaan, consistency ang susi, may ilan na nagsisimulang makaramdam ng mas malalim na pagbabago.
Mas kaunting paggising sa gabi. Mas stable na sleep cycle. Mas preskong pakiramdam sa paggising. Mas kaunting discomfort na pumipigil sa pahinga. At gusto kong maintindihan mo ito ng mabuti. Kahit maliliit na improvement ay mahalaga. Dahil paglampas 6 kahit isang oras na tuloy-tuloy na tulog ay kayang baguhin ang buong pakiramdam ng susunod mong araw, ang pasensya mo, enerhiya mo, mood mo, at kakayahan mong gumalaw ng hindi masakit. Ngayon, makinig ka. Kung susubukan mo ang turmeric ng 2 araw lang at titigil ka dahil walang nangyari, hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang katawan mo. Kailangan ng katawan mo ng paulit-ulit na signal. Kailangan nito ng consistency. Parang unti-unti mong hinihina ang ingay ng pamamaga sa loob ng katawan mo. Hindi ito biglang nawawala. Dahan-dahan itong kumukupas. Kung handa kang bigyan ang katawan mo ng hindi bababa sa 14 na araw ng consistency, ay type ang 14 na days sa comments. Maging tapat ka, kaya mo bang panindigan yon? At sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalawak ang naaabot ng mensaheng ito. Ngayon, may emosyonal akong gustong ipaisip sa'yo. Maraming taong lampas 60 ang hindi lang pagod kundi ubos na dahil sa taon-taong sirang tulog. At kapag may sinubukan silang hindi agad gumana, mabilis silang nawawalan ng pag-asa. Pero tumutugon pa rin ang katawan mo. Kahit hindi mo pa ito nararamdaman. Kaya ang pasensya ay bahagi ng paghilom. Kung naniniwala ka na kahit maliit na progreso ay progreso pa rin, mag-type ng maya sa comments. At kung tinutulungan ka ng video na ito na manatiling consistent, ay like ito at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dito, pinapaalala namin na buhay pa ang health journey mo. Ngayon, bago tayo pumunta sa huling bahagi, tanungin mo ang sarili mo. Mabilis ang resulta ba ang hinahanap mo o tunay na pagbabago? Ngayon, dumating tayo sa bahagi na kadalasang hindi napapansin pero maaaring ito ang pinakamahalagang katotohanan sa buong video. Dahil ang turmeric, sleep routines, at natural remedies, mahalaga ang mga ito. Pero may mas malalim na bagay na nagdedesisyon kung magiging payapa ba talaga ang gabi mo. At hindi ito nasa kusina. Nasa isip mo ito. Paglampas 60, maraming tao ang hindi lang nahihirapang matulog dahil sa katawan kundi dahil sa nangyayari kapag tahimik na ang lahat. Kapag tapos na ang araw at tahimik na ang kwarto, lumalabas ang lahat ng iniwasan mo sa maghapon. Mga alalahanin sa kalusugan. Mga iniisip tungkol sa pamilya. Mga problema sa pera. Mga alaala ng mga bagay na sana iba ang nagawa mo. At minsan isang pakiramdam ng lungkot na hindi mo maipaliwanag. At nagre-react ang katawan mo. Dahil hindi pinaghihiwalay ng nervous system ang emosyonal na stress at physical na stress. Para sa katawan mo, pareho lang iyon. Kaya kahit uminom ka ng turmeric, kahit gumaan ang pakiramdam ng kasukasuan mo, kahit bumaba ang pamamaga, maaari pa ring masira ang tulog mo kung hindi kumakalma ang isip mo. Ito ang katotohanan na bihirang sabihin ng mga health videos. Ngayon, makinig ka. Ang pinakamakapangyarihang bedtime routine ay hindi komplikado. Simple lang pero may intensyon. Mainit na inuming may turmeric. Malambot na ilaw. Walang cellphone. Walang scrolling. Walang ingay mula sa mundo. Mabagal na paghinga, pasok sa ilong dahan-dahang labas sa bibig. At isang huling hakbang na madalas nakakalimutan. Pasasalamat. Hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa malalaking bagay. Isang simpleng bagay lang. Isang bagay na meron pa ako. Isang taong mahal ko pa. Isang sandali ngayong araw na naging okay. Dahil ang pasasalamat ay nagsasabi sa nervous system mo, ligtas ka na. At ang pakiramdam ng pagiging ligtas ang kailangan ng katawan mo para makatulog ng malalim. Hindi pressure. Hindi takot. Hindi rumaragas ang isip. Kundi kapayapaan. Kung naintindihan mo na ang tulog ay hindi lang pisikal kundi emosyonal din, ay type ang peace sa comments. Maging tapat, kapag humihiga ka ba, pagod ang katawan mo pero gising pa rin ang isip mo. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalawak ang usapang ito. Ngayon, gusto kitang kausapin ng direkta. Nabuhay ka na sa maraming dekada. Nagdala ka ng responsibilidad.
Nagpalaki ka ng pamilya. Nalagpasan mo ang maraming pagsubok. At nagpatuloy ka kahit mahirap. Karapat-dapat ang katawan mo sa pahinga. Hindi putol-putol na tulog. Hindi pagod na umaga. Kundi tunay na pahinga. Kung naniniwala ka na ang mga nakatatanda ay karapat-dapat sa payapang tulog, mag-iwan ng malakas na laya sa comments. At kung napaisip ka ng video na ito, ay like mo at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan, kundi pagbabalik ng dignidad sa iyong pahinga. Ngayon, iiwan kita sa huling tanong. Kapag ipinikit mo ang mata mo ngayong gabi, papayagan ba ng isip mo na makapagpahinga ang katawan mo?